Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong gabi na alas 12 na ng gabi. Mga idol, grabe, kakarating lang namin. So habang nasa malayo akong lugar, iniipon ko yung mga news, mga lods, para pagdating ko dito, setup and game, mag-news na agad tayo mga lodi. So grabe, mga malupit news natin ngayon, mga idol, no? Kasabwat ata ang mga crypto exchange, mga loads, no? So anong grabe, parang ano to, dapat bang imbestigahan to? No, kasi maraming issue ngayon pagdating sa crypto exchange, mga idol, dahil sa nangyaring crash. No, so ayun yung tatalakayin natin ngayong araw, mga loads, no. Ito yung ating crypto bubble, mga loads, no. So medyo nakaka-recover ngayong hours to, pero sa day syempre malamang hindi yan kasi kanina pa yung nalaglag, no. So etong hours natin medyo nakakulay green. Nakapag-position ako kanina habang wala ako dito sa aking trono. At eto, medyo positive tayo ng $21, pero nakalock profit na ako ng 13 mga loads, 13. So maraming trade yan kanina, mga loads, no? Maraming talo, maraming panalo. Ang dami kong position kanina no? So ito, check natin kung ano mangyayari dito, pero sa ngayon nasa $21 yung kanyang ongoing profit. Pero pag tinama itong lock profit niya, 13 USDT lang yun. Sapat na yun sa akin, no? Okay na yun, 13 USDT. Mga loads, magkano na rin yun, mga lodi, no? Kulang-kulang mga 800 na ata yun, mga ganun, no? So, check natin ngayon ang mangyayari dito. Sana lumipad pa ng konti, mga lodi, no? Maliit lang margin ko kanina. Nanghiram ako kay bossing ng $40 at ito ang aking margin, 35 USDT, mga lodi. So ayun ang ating trade ngayon. Bawi-bawi tayo sa kinain sa akin kanina na $90. Talo ko 90 kanina no? Pero medyo panalo na, nakapag-withdraw na, nakapagpagas na ako mga lods no? Kumbaga nagasan ko na si Rocket nung mga trade natin kanina. Buti nagtanggap sila ng GCash dun sa Petron, mga lods, no? So ayan, so ngayon bawi na to. Kumbaga panalo na lang natin tong lalaroin natin, mga idol. So check natin yung mga news. Huwag nyo kalimutan i-like yung video natin So punta na tayo dito. Nako, grabe, nasa fear tayo ngayon. The crypto fear and greed index just collapsed to 27 fear, its lowest level in months, mga lodi. Grabe. So sa buong 30 days, ito yung pinakamababa. Ang October bear na daw yun, hindi na ano. Hindi na October October, nakita ko yung nabasa ko yung comment ng isang idol natin, mga lods, no? So, nasa fear tayo ngayon, pero di ba alam niyo naman ang kasabihan sa crypto, no? Kapag madugo, kapag may takot, dun tayo maging greedy, mga lods, no? So, medyo may mga nagbodega na rin ako kanina. Nako, inayos ko yung portfolio ko, sa totoo lang, mga lods, no? Medyo magulo na kasi sila Pinag-aayos ko na sila kanina at meron akong 2 binenta, tapos meron din akong 2 binili. Ayun yun. Tapos nagdagdag ako ng nagbodega ako kanina. Nakalod. Sana kayo din pag bodega with what? Sabi, ang daming po sa Facebook Buy the dip. Wala na akong pambili sa dip. Nabili ko nakaka-dip, sabi. No, ayan. So, nasa fear tayo ngayon. So ito, natatandaan nyo ba itong binalita natin na to, mga lodi? Less than 2 weeks ago, sabi ni Jim Cramer, buy crypto. At ngayon nangyari ang the biggest crashes in history, mga lodi, at nagwagi pa rin si Jim Cramer, mga lods, no? Nung sinabi niyang buy crypto, boom, bagsak ang crypto, mga lodi, no? History yung ginawa ni Jim Cramer, mga idol, no? So, grabe talaga to si Jim Cramer. Kasi ito naman, nung nakaraan, no? A few days ago, Trump will post na-news ko rin to sa BRICS Had a great call with President of China. Our relationship is stronger than ever. We have reached a deal and tariffs are canceled. Eto, sinabi to ni Trump, mga lods, no? Nung ilang weeks na ata, hindi naman day siguro to, alam ko mga weeks to Siguro mga 1 linggo na mahigit nung sinabi niya to. And then ngayon, market will explode the new high, sabi. Is the panicking, Q4 will be bullish, mga idol, sabi rito mga lodi. Pero sana nga
ma-cancel o kung ano man yung mangyari, no, makapag-usap. Di pa naman, I mean ma-cancel yung tariff pa, hindi yung pag-uusap nila. Kasi sabi ni Trump, hindi niya pa naman kina-cancel yung kanilang pagkikita ni Xi Jinping, mga lods. No? So kung mag-uusap sila, yun, maayos yun, mga lodi. Eto na. Eto yung issue natin ngayon. Sabi dito ni Dom, anyone have difficulty buying the dip yesterday? Hearing some exchanges halted buying. So ito mga lods, nagkaroon daw ng issue, mga idol, no? Ewan ko kung naranasan nyo to kasi yung iba sa inyo gising nung nagda-drop yung market 'di ba? Hindi ko alam kung naranasan nyo na habang bumababa bumibili kayo tapos hindi kayo pinapabili. Parang nagbabag o something, no? Nagkakaroon ng glitch, hindi kayo nakakabili. So, inano na to ni Binance, mga lodi. Sabi dito mga idol, Binance has proven once again why they are the biggest scammers in crypto. Bakit? Due to heavy market activity, our system are under high load. Some users may experience intermittent delays or display issues. We're actively monitoring the situation and working to resolve it. Funds are safe po. So, pero sinabi nila, funds daw safe. Pero mga lodi, kalokohan to mga idol, no? During the recent market crash, they froze user accounts across the board, preventing traders from accessing their funds at critical moment, no? Hindi ko alam to, tulog ako Limit orders and stop loss functions were conveniently disabled. Naku, patay tayo dyan. Ako wala kasi akong stop loss nun Kumbaga kaya tanggap ko na A move that ensured Binance maximize profits during the largest liquidation event in history by blocking users from managing their positions or longing the bottom. Binance effectively turned a market meltdown into their own profit machine. Nako. The new CEO of Binance, Richard Teng, could likely face prison for this market manipulation, no? So kasi parang ano yan kunyari bumababa, 'di ba? Nagda-drop mga idol. Ayan, nagda-drop habang nagda-drop yan mga lodi, minutes lang yan Minuto lang yan pang. Ayan yung mga candle na yan, minuto lang yan. Ito yung pinakamalaking minutes mga idol, 1, 2, 3 minutes. 3 minutes lang to para mag-decide ka. 'Di ba? Para mag-decide ka. Pero kung yung 3 minutes na yan, mga idol, hindi mo ma-access yung account mo, hindi ka makabay. Kunyari, nandito na, babay ako, kaya lang hindi ka makabay. 'Di ba? May error, may ganito. 'Di ba? Kumbaga, imbis na makabawi ka man lang, o kaya, syempre, makakabawi ka kung makakabay ka sa baba, 'di ba? O kung makakapag-take profit ka muna, masisave mo yung ano mo. Kunyari dito. 'Di ba? Actually, wala namang problema sa benta, mga lods. Ang problema sa buy. Ayun yung problema nila, hindi sila makabili, mga lods, no? Sayang. Kumbaga, chances mo na 'di ba? Natalo ka na Kumbaga, gusto mong bumawi pero hindi ka makabawi. Ganun yung nirereklamo nila dito, mga lodi. Sabi nga dito ni Chris, regulators should look into the exchange that had most liquidations in the last 24 hours and conduct a thorough review of fairness of practices, sabi, no? Any of them slowing down to halt, effectively not allowing people to trade. Not allowing people to trade. Were all traders priced correctly and in line with indexes? What's the setup for trade monitoring and AML programs? Are there internal trading teams fully Chinese walled? 20 billion in liquidation, mga idol. A lot of users got hurt. The job of regulatory bodies is to protect the consumers and assure market integrity. Ayun, grabe. So, hindi lang Binance, mga lodi, marami daw exchanges. Pero sa Bitget, wala namang problema dito, mga lods Goods na goods naman tayo sa Bitget, mga idol di ba? Hindi tayo binibigyan ng problema niyan. Dami kong position, kita niyo yan, Anong to? Saan ako nag-imsa? October 11, anong oras ako nag-start? Alas 2, alauna. Alauna, nagtitrade na ako. Boom. Pagkatapos ko mag-upload ng video,
Puntahan nyo yan. Tatatatatat, tatatatatat. Hinidraw ko na yan eh. Nagpagas ako kay Rocket. Pero ngayon, meron pa rin tayong posisyon. O, ayan o. Tad-tad dyan, boy. Tantaran. Ba't nakikita nyo yan? Ayoko ipakita yan ha. Baka sabihin nyo, hindi ako nagtitrade ha. Ayan. Tapos, saan na tayo? Ayun na nga, no? Ito. Tapos ito naman, ito na. Dahil nga nagkakaroon na ng mga issue, lumalabas na yung mga baho ng, lalo na ng Binance, mga Lodi, nagbigay na ng opinion yung CEO nila. Si Richard Teng, mga Lodi, says the company will learn from what happened and is committed to doing better. Sabi dito, I'm truly sorry to everyone who was impacted. Ano yun? Sorry lang, mga idol. Oh. Sorry for your loss lang, mga Lodi. Apologies, don't move markets. Liquidity and trust do. O ano ba naman yan, mga Lodi. Pero, yung kanilang isang CEO, hindi isang leader nila, yung co-founder, eto, nagkaroon siya ng announcement, mga idol, no? Si Yihi. Yihi. Si Yihi. Yung pangalan niyo, Yihi. Binance co-founder, Yihi, says users who suffered losses attributable on the exchange can request compensation. Wala, ano to? Ano ibig sabihin yan? Pwede kayong mag-request ng refund? Magre-refund kayo? Hindi ko alam ito, hindi ko pa masyadong kasi wala naman sinabing kung magkano yung pwedeng mabalik sa'yo o may porsyento ba na mababalik sa'yo, so wala pang nakalagay dito. Pero magre-request ka pa daw. Ayan, kung gusto mo talo ka, duguan ka, umiyak-iyak ka, pwede ka siguro mag-request dito kay Yihi. Di ba? Grabe yan grabe to. Kaya nga sabi, galit na galit, maraming galit, mga Lodi. Tignan niyo, sabi nga ni King Balex dito, mga Lodi. Crypto exchanges refusing to allow anyone to buy during the dip serves as a clear indication of why you should have invested early. If you were early, your holdings are already substantial. It's amusing how they're preventing people from buying but allowing them to sell. No, pinapabenta lang kayo pero ayaw kayong pabilihin. Mga loads ng crypto exchange. Oh my God. 'Di ba? Grabe. Alam nyo yung issue na nangyari dito sa pinakamalupit na crash. Medyo baka humaba pa to ng mga isang linggo yung pag-uusapan yung topic na to. Kasi may mga lalabas dyan na may mapapatunayan dyan na nag-manipulate. Or baka maraming crypto exchange dyan, pag inumpisa ang imbestigahan yan, mga Lodi, baka madamay dyan yung mga CEO, no? Tulad nila. Dati, si Sam Bankman-Fried, di ba? Kaya nga bumagsak yung, yung FTX dahil nagkaroon sila ng kaso. Di ba? So, si CC, ito, hindi naman sa pagano, dati talagang idol ko si CC, mga Lods pero ngayon parang iba na iba na yung mga nangyayari, mga Lods. Ang laki na ng parang iba, yung manipulation kasi sa market, mga Lodi, para mo na ring ninanakawan yung mga tao, di ba? Pagka ganun, sa akin lang, opinion ko yan Ano sa tingin nyo pagka ganun? Tas ito pa, nako, mukhang may babagsak pa tayong market, no? Wintermute has withdrawn around 2,500 BTC over 280 million from Binance in the past few hours. Nag-withdraw sila, mga Lodi, ng 280 million worth of Bitcoin. Another mega dump incoming. This bear market is still its infancy. We haven't seen anything yet, no? So parang inaasahan nila dito magbabagsak pa yung market dahil sa mga ganito, marami nagwi-withdraw ng Bitcoin. Yeah? Pero just in, sabi ni Jacob King, Tether has printed hundreds of millions of USD out of thin air and funneled it into dozens of unregulated centralized exchanges to artificially prop up Bitcoin amid yesterday flash crash. This market is a massive fraud, entirely prop up by fake money. Ayan, mga Lodi, kasi nag-mint na naman ng 100
Millions ata eh. Oh. Yung Tether. Nako. Marami pa lang mga bad news ngayon, mga idol. Umpisa pa lang ng October. Ang dami ng bad news, mga lodi. Patay tayo sa iyo pag gaganyan, mga idol. Sa ito pa, isa pa to sa mga bad news, mga lodi, no? Crypto investor si Constantine Galish found dead in Lamborghini amid historic market crash, mga lods, no? Siguro sobrang laki ng talo niya, no? Natagpuan siyang wala ng buhay, mga idol, pagkatapos ng market crash. Grabe, no? Ano masabi niyo dito sa market crash natin, mga idol? Kasi ano na to nasa history na to, mga lods eh. No, siguro ang swerte natin kasi na nasaksihan natin o mismo nagtitrade pa tayo. Pwede pag sinabi yung sa balita, alam niyo ba yung history ng October 10? No, October 11 pala. October 11 market crash. Isipin mo, diyan ako, talo ko $100 diyan eh. Di ba? Ganun ko. Nasa history ka, mga lodi. Kasama ako sa na-liquidate diyan. Kasama ako sa statistic. Sa statistic ng 19 billion. Andiyan ako, nagambag ako diyan. Di ba? So sana meron tayong natutunan dito sa market crash na to, pero sabi nga nila kung nalampasan mo to, congratulations. Di ba? Kasi kung nalampasan mo yung pinakamalupit na crash, medyo makakaya mo na siguro yung mga maliliit at mga sutoy-sutoy na crash. Di ba? Pero ito yung pinaka the sad part, no, ng nangyari. Sabi dito, the sad part is not the massive crash. The sad part is that 1,000s of peoples who grind 24/7 got completely wiped out even with 2x leverage and will never be the same again. Mga idol, kahit na yung mga mababa lang yung leverage, kinain eh. Mga lodi sa ano na yun, sa market crash na yun, kinain. Kahit yung mga maliliit lang yung leverage, inabot pa sila, kumbaga. 'Di ba? So, they will never be the same again. Yung sabi dito, no? This feels like engineered manipulation to make sure no longs are left on alts, no? Parang minake sure na lahat ng mga nakalong, wipe out mo yan. Lahat ng mga nakalong i-wipe out, no? Parang ganun. Talagang walang makakalusot sa inyo kahit nga yung mga naka 2x leverage lang inabot paano ka pa? 'Di ba? So, yun yung minake sure nila, mga lodi, na engineered manipulation. Sabi, if you got hit today, please know that if you made it once, you can do it again. Di ba? Take this loss a lesson and come back stronger. So, ayun lang. Tama yun, mga idol, no? Na kung ano man yung mangyari ngayon, sana maraming tayong natutunan. So, sa comment natin, mga lodi, ako napakadami yung comment. Grabe na, nakakatuwa naman. Natuwa ako, mga lods, no? Pero, baka bukas ko na ito basahin, mga lodi, kasi ang dami nating comment, mga lods, no? Halos 360. Ayan. Don't sell, no? Siyempre yung mga usual suspect natin dito. Shoutout sa inyo, mga idol, lahat ng mga nag-like ng at nag-comment dito sa video natin, mga lods, no? Ayan, traumatic. Kawawang Jeblo, yak si Jeblo. Ba't ako umiyak? Kailan ako umiyak? Grabe naman ngayon. Umiiyak yung mga walang plan, no? Wala silang goal. I mean yung wala silang sinusunod na plan, parang ganun, mga idol, no? Tayo meron tayong plan mga lods 'di ba? Meron tayong sinusunod diyan. So medyo chill lang tayo. Ayan. Grabe. Kasalanan ni Jim Cramer, tama. So ayan mga lods, no? So grabe, solid, napakadami nag-comment. Maraming salamat sa mga nag-comment. Mamaya babasahin ko lahat ng comment nyo. Binabasa ko naman talaga to, mga lods, lahat yan, no? Binabasa ko yung mga comment nyo at na-appreciate ko yan, mga lods. Kaya lang kung babasahin ko ngayon to, 260, putik, baka abutin tayo umaga. Kasi bawat basa dyan, medyo nag-react pa ako nagbibigay pa ako ng opinion ko So bukas ko na lang babasahin if ever, mga idol no?
Yun, grabe yung news natin ngayon. Grabe yung nangyaring flash crash. Sana ang pinaka point, no, yung kumbaga yung overall ng news natin ngayon, sana meron kayo natutunan sa nangyaring market crash ngayon, mga lods, no. Sana medyo ito yung mga nabuhay dito, medyo titibay na to, mga lods, no. Medyo hindi na to tatabla ng ano-ano lang ng mga angat ko na to. Ilan na? Sure na ang $16. Sure na yung $16 natin, mga lods, no. Ayan. Trade lang ako, maliit-maliitan lang to, mga lods, no. Pero babawi tayo, mga lodi. Panalo na tayo ng dito, 1, 2. Ayan. So, chill lang, mga lods, no. Kung magti-trade kayo, stop loss lang, normal na lang ulit. Balik sa normal strategy, mga idol, no. Wag niyong hayaan na, kasi ito kung tinamaan kayo nito talaga, punit talaga yan, mga lodi. Ang haba niya, no. Grabe. Kakatakot. 1.1 taragis siya, no. So ayun. Ayun news natin ngayon, mga lods. Grabe, pasensya na kayo, gabi na. Talagang kadarating lang namin nila, boss, gising pa nga si Boy WhatsApp, magwa-WhatsApp pa siya. So ayan, kita-kits tayo bukas ng umaga, mga idol. Magandang araw sa inyo. Magandang umaga na, madaling araw na, mga lods, no. Kita-kits, magandang araw sa inyo. At What's up? Subscribe to Clovis TV, subscribe to Jebla. If you want to subscribe to me, it's in the link description. Also, there's extras and bonuses. Yeah, in the link description. Also, you can find my name in the link description. I'm sorry, I'm yapping. So, peace!